Naramdaman niyo ba na ang pagbisita sa doktor ay parang walang katapusang serye ng mga test? Akala natin ay ligtas tayo, pero pagkalampas ng 70, ang ilang check-ups ay nagdudulot pala ng panganib at operasyon. Ayon sa pananaliksik, 37% nito ay may masamang epekto. Ngayon, ibubunyag ko ang 5 test na dapat iwasan para manatiling malakas. Panoorin hanggang dulo para sa numero 1, maaari nitong iligtas ang inyong buhay. Section FIMGO, pagsukat ng densidad ng buto, DEXA scan. Ang ikalimang pagsusulit na dapat nating pag-isipan ng mabuti ay ang bone density scan o mas kilala sa tawag na DEXA scan. Mukha itong napakasimple at ligtas na test. Isang mabilis na scan, walang sakit, walang karayom, at lalabas ka sa klinika na alam mo na ang kondisyon ng iyong mga buto. Ngunit para sa ating mga lampas na sa edad na 70, ang pagsusulit na ito ay madalas na nagdudulot ng mas malaking takot kaysa sa tunay na tulong. Ang katotohanan na hindi laging nasasabi sa atin ay ito. Ang resulta ng DEXA scan sa mga nakatatanda ay halos palaging nagpapakita ng mababang density ng buto. Ngunit kailangan nating maunawaan na ang pagrupok ng buto ay isang natural na bahagi ng ating pagtanda. Para lamang itong pagkakaroon ng mga puting buhok o mga kulubot sa ating balat. Ito ay normal na proseso ng buhay. Dahil sa mga resultang ito, maraming mga lolo at lola ang agad na pinapainom ng mga matatapang na gamot gaya ng bisphosphonates. Ang mga gamot na ito ay ipinapangako na magpapatibay sa ating mga buto. Ngunit may dala silang mga seryosong panganib na maaaring hindi niyo inaasahan. Maaari itong magdulot ng jawbone necrosis, isang nakapangingilabot na kondisyon kung saan ang buto sa ating panga ay unti-unting namamatay. Maaari rin itong maging sanhi ng matinding iritasyon sa ating lalamunan o esophagus, na nagpapahirap sa bawat pagsubo natin ng pagkain. Ang ating katawan sa edad na ito ay hindi na kasing bilis magproseso ng mga kemikal na ito. Kaya sa halip na tumulong, madalas ay nagiging lason lamang ito sa ating sistema. May isang mahalagang pag-aaral mula sa American Geriatric Society na sumunod sa mahigit 1,000 kababaihan na lampas sa edad na 70. Nalaman nila na ang mga gamot na ito ay nakapagpababa lamang ng panganib sa pagkabali ng buto ng 0.3% matapos ang 5 taon. Isipin niyo iyon, napakaliit na benepisyo para sa napakalaking panganib ng mga side effects. Maraming mga pasyente ang nagrereklamo ng matinding heartburn, hirap sa paglunok o biglaang pananakit ng panga at madalas ay hindi nila alam na ang iniinom nilang gamot para sa buto ang siyang dahilan. Huwag nating hayaan na ang isang numero sa screen ng computer ang magdikta sa ating kaligayahan. Kung kayo ay aktibo at hindi naman madalas matumba, may mas mabuting paraan para alagaan ang inyong mga buto. Mangyaring itigil ang pag-asa lamang sa mga tableta. Sa halip, tumuon tayo sa pagpapalakas ng ating katawan sa natural na paraan. Ang mga simpleng ehersisyo gamit ang resistance bands at ang pagpapanatili ng balanse ay napatunayang mas epektibo sa pag-iwas sa aksidente. Ang tamang nutrisyon ay susi rin. Ang pagkain ng mga pagkaing mayaman sa calcium gaya ng sardinas at mga madidilim na berdeng gulay ay nagbibigay ng lakas na hindi kayang ibigay ng anumang gamot. Ang sapat na bitamina D at tamang protina ay sapat na para sa marami sa atin. Hayaan ninyong ikwento ko sa inyo ang tungkol kay Martha. Siya ay isang 76 na taong gulang na retiradong guro ng piano. Si Martha ay napakaaktibo, mahilig siyang maglakad tuwing umaga at wala naman siyang nararamdamang sakit sa kanyang mga buto. Ngunit pagkatapos ng isang routine DEXA scan, sinabihan siya na mayroon siyang osteopenia o bahagyang pagbaba ng density ng buto. Agad siyang niresetahan ng alendronate. Makalipas ang 3 buwan, nagsimulang makaranas si Martha ng matinding acid reflux at kakaibang sakit sa kanyang panga. Umabot sa punto na hindi na siya makatugtog ng piano dahil sa sobrang baha at sakit na nararamdaman niya. Nang pumunta siya sa akin, ang una naming ginawa ay itigil ang gamot na iyon. Pinalitan namin ito ng isang regimen ng bitamina D, mga simpleng ehersisyo para sa balanse, at masustansyang pagkain.
1 taon ang lumipas, bumalik ang lakas ni Martha, wala na ang sakit sa kanyang panga, at masigla na naman siyang nagtatanghal sa kanyang piano. Ang payo ko sa inyo, huwag agad magpadala sa takot. Ang inyong kakayahang kumilos at ang inyong kalidad ng buhay ay mas mahalaga kaysa sa anumang resulta ng test. Palakasin ang inyong mga binti, alagaan ang inyong balanse, at kumain ng tama. Kayo ba ay kasalukuyang umiinom ng gamot para sa inyong mga buto? May naramdaman ba kayong kakaibang epekto? Pakisuyong mag-comment ng bone sa ibaba kung nais ninyong makatanggap ng listahan ng mga simpleng ehersisyo sa bahay na makatutulong sa inyong balanse at lakas ng buto. Mahalaga na tayo ay nagtutulungan sa biyaheng ito. Seksyon 4, MRI ng utak para sa banayad na amnesia. Ang ika-4 na pagsusulit na madalas nating hilingin dahil sa takot ay ang brain MRI para sa mga nakararanas ng bahagyang pagkalimot. Kapag napansin natin na mas madalas na tayong makalimot o tila bahagyang naguguluhan sa mga pangalan, ang unang pumapasok sa ating isipan ay ang matinding takot sa Alzheimer o dementia. Dahil sa takot na ito, maraming doktor ang agad na naguutos ng brain MRI upang masuri ang loob ng ating ulo. Ngunit narito ang isang uncomfortable truth na dapat ninyong malaman bilang inyong kaibigan at doktor. Ang mga MRI scans sa mga taong lampas na sa edad na 70 ay bihirang magbigay ng mga sagot na inaasahan natin. Sa katunayan, ang karamihan sa mga resulta ng MRI sa ating edad ay nagpapakita lamang ng mga pagbabago na may kaugnayan sa normal na pagtanda. Kasama na rito ang bahagyang pagliit ng utak o ang mga tinatawag na white matter spots sa loob nito. Sa ating edad, ang mga batik na ito ay kasing normal lamang ng mga kulubot sa ating balat o ang pagputi ng ating mga buhok. Bahagi ito ng ating mahabang paglalakbay sa buhay. Bakit ito nagiging mapanganib para sa inyo? Kapag nakita na ang mga batik o spots na ito sa scan, madalas itong nagdudulot ng matinding kaba sa pasyente at sa buong pamilya. Maaari itong maging simula ng isang cascade ng takot na nauuwi sa mga sunod-sunod na pagsusulit na hindi naman kailangan. Ang mas masama pa, maaari itong humantong sa mga mapanganib na operasyon o biopsy sa utak na hindi naman makapagpapabuti sa ating memorya. Maaari pa nga itong maging sanhi ng paglala ng inyong kalagayan. Ayon sa isang mahalagang pag-aaral, noong taong 2021 na nailathala sa Neurology Today, sinuri ang mahigit 3,000 MRI scans ng mga pasyenteng nasa edad na 70 hanggang 85. Lumabas na 86% sa kanila ang may nakitang kung anong abnormalidad sa utak. Ngunit, pakinggan niyo ito ng mabuti, 3% lamang sa mga nakitang iyon ang tunay na may kaugnayan sa isang kondisyon na maaaring gamutin. Ibig sabihin, 77% ng mga tao ang dumaan sa matinding emosyonal na pagdurusa nang wala namang sapat na dahilan. Isipin niyo ang matinding stress na dulot nito sa inyong isipan. Halos 12% ng mga pasyente ang ipinadala para sa mga masakit na pamamaraan gaya ng spinal taps o exploratory biopsies based lamang sa mga malabong resulta ng scan. Ang mga sintomas na nararanasan nyo tulad ng hindi agad maalala kung nasaan ang inyong mga susi o ang pansamantalang paglimot sa pangalan ng isang lumang kakilala ay madalas na bahagi lamang ng natural na proseso ng pagtanda. Hindi ibig sabihin na nawawala na ang inyong kaisipan. Ang ating utak, gaya ng ating mga tuhod, ay hindi na kasing bilis noong tayo ay nasa 20 anyos pa lamang. Ngunit hindi iyon nangangahulugan na kayo ay may malalang sakit. Ang ating utak ay sadyang nagbabago sa paglipas ng panahon at ang mga batik na iyon ay mga marka lamang ng inyong mga karanasan. Huwag kayong agad magpatingin sa machine na ito kung wala namang malalang sintomas gaya ng pangingisay, bigla ang pagbabago sa inyong pagkatao o napakabilis na paghina ng inyong kilos. Sa halip na magpanik, mas mabuting sumailalim muna sa isang simpleng paper-based cognitive screening test. Ito ay isang pagsusulit na ginagamitan lamang ng papel at panulat upang suriin ang inyong atensyon at memorya sa paraang hindi nakasasama. Ito ay mas mura, epektibo,
at hindi nagdudulot ng hindi kinakailangang kaba sa inyong puso. Tandaan, ang inyong isipan ay nangangailangan din ng wastong hydration, sapat na tulog, at mga gawaing humahamon sa inyong isip gaya ng pagbabasa o pakikipag-usap sa mga kaibigan. Ang pagkain ng mga pagkaing mayaman sa omega-3 gaya ng isda at mga nuts ay mas makatutulong sa inyong utak kaysa sa anumang scan. Hayaan ninyong ikwento ko sa inyo ang tungkol kay Arthur. Siya ay isang 74 na taong gulang na retiradong engineer. Matalas ang isip ni Arthur, ngunit napansin niya na mas madalas na niyang naiwala ang kanyang mga susi at minsan ay nakakalimutan ang mga pangalan ng kanyang mga apo. Dahil sa takot, nagpa-MRI siya. Nang makita ang mga white matter changes sa resulta, parang gumuho ang mundo niya. Nakumbinsi siya na mayroon na siyang malalang demensya. Itinigil niya ang pagmamaneho, itinigil ang pagpunta sa simbahan, at lumayo sa kanyang mga mahal sa buhay. Ngunit nang suriin namin siya gamit ang isang simpleng cognitive test, ang kanyang score ay napakataas at normal para sa kanyang edad. Ipinaliwanag namin sa kanya na ang mga nakita sa MRI ay normal na bahagi lamang ng pagtanda. Sa loob ng 3 buwan ng pagkakaroon ng tamang pahinga at muling pagsasama sa kanyang pamilya, bumalik ang sigla ni Arthur at naging panatag na muli ang kanyang isip. Kaya naman, pakiusap ko sa inyo, huwag agad magpadala sa takot na dulot ng isang larawan sa screen. Ang tunay na kalusugan ng isip ay nagmumula sa sapat na pahinga, wastong pagkain, at pagpapanatiling masaya sa buhay. Mangyaring itigil ang pag-aalala sa bawat maliliit na bagay na nakakalimutan niyo. Mangyaring mag-comment ng peace sa ibaba kung naniniwala kayo na ang tunay na kalinawan ng isip ay nagmumula sa isang payapa at malusog na pamumuhay. Ang inyong kapayapaan ng isip ay higit na mahalaga kaysa sa anumang mamahaling pagsusulit. Seksyon 3. Pagsusuri sa stress ng puso. Ang ikatlong pagsusulit na madalas ibigay sa ating mga nakatatanda ay ang cardiac stress test. Marahil ay naranasan niyo na ito kung saan kayo ay pinatatakbo sa isang treadmill o binibigyan ng gamot upang pabilisin ang tibok ng inyong puso habang binabantayan ang inyong lagay. Madalas itong iminumungkahi kapag tayo ay nagrereklamo ng kaunting pagkapagod o tila hindi na natin kaya ang dati nating ginagawa. Ngunit narito ang isang katotohanan na dapat ninyong malaman. Pagkalampas ng edad na 70, ang pagsusulit na ito ay madalas na nagdudulot ng mas maraming pinsala kaysa sa tulong. Ang malaking problema ay ang kawalan ng katiyakan sa resulta nito para sa mga nakatatanda. Ipinapakita ng mga pag-aaral na sa mga taong nasa ating edad, ang false positive rate o ang pagkakamali ng test na sabihing may problema kahit wala naman ay umaabot sa 40%. Isipin nyo iyon, halos kalahati ng mga resulta ay maaaring mali, ngunit ito ang nagiging mitsa para sa mga seryosong operasyon na hindi naman kailangan. Bakit ito nangyayari sa ating mga nakatatanda? Sa ating pagtanda, ang ating mga daluyan ng dugo at ang kalamnan ng ating puso ay natural na nagbabago. Ang mga pagbabagong ito ay madalas na napagkakamalang bara sa stress test. Kapag lumabas na abnormal ang resulta, ang susunod na hakbang ay madalas na ang angiogram o ang paglalagay ng stent. Dito na pumapasok ang tunay na panganib. Ang mga pamamaraang ito ay gumagamit ng contrast dyes na ipinapasok sa ating katawan at ang ating mga bato o kidney sa edad na ito ay hirap na itong ilabas. Maaari itong magdulot ng kidney injury na mas malala pa sa inaakalang problema sa puso. Ayon sa isang mahalagang pag-aaral sa JAMA Cardiology, noong taong 2017, higit sa kalahati ng mga stent na inilagay matapos ang isang stress test ay ginawa sa mga pasyenteng wala namang tunay na sintomas. Ang mga taong ito ay hindi nakaranas ng paghaba ng buhay o pagganda ng kalusugan. Sa halip, hinarap nila ang panganib ng pagdurugo at matagal na pananatili sa ospital. Huwag kayong basta-basta papayag sa mga invasibong paraan kung ang nararamdaman nyo lamang ay simpleng pagkapagod. Ang mga sintomas ng tunay na sakit sa puso ay ang matinding pananakit ng dibdib habang kumikilos o ang sobrang igsi ng hininga kahit sa kaunting lakad lamang. Kung hindi nyo ito nararamdaman, mangyaring tumigil muna at mag-isip.
Ang inyong katawan ay maaaring pagod lamang at nangangailangan ng mas maraming pahinga sa pagitan ng mga gawain. Tandaan, sa ating edad, ang dehydration o ang kakulangan sa tubig ay maaari ring magmukhang problema sa puso dahil pinapahirapan nito ang ating sirkulasyon. Hayaan ninyong ikwento ko sa inyo ang tungkol kay Franklin. Siya ay isang 75 taong gulang na retiradong postman. Si Franklin ay napakaaktibo at naglalakad araw-araw sa kanyang kapitbahayan. Isang araw, nabanggit niya sa kanyang doktor na tila mas madali na siyang mapagod kapag umaakyat sa mga burol. Agad siyang pinadalhan para sa isang stress test. Ang resulta ay hindi malinaw, kaya ipinadala siya para sa catheterization upang suriin ang kanyang mga ugat. May nakitang kaunting pagkipot, kaya nilagyan siya ng stent. Ngunit noong gabing iyon, nagkaroon si Franklin ng matinding reaksyon sa contrast dye at nasira ang kanyang mga bato. 6 na araw siyang nanatili sa ospital at inabot ng ilang linggo bago siya muling nakabangon. Ang masaklap pa rito, ang kanyang pagkapagod ay hindi naman nawala dahil ang tunay na dahilan ay kakulangan lamang sa tubig at pahinga. Ang aking payo sa inyo, palaging itanong kung may mas ligtas na paraan. Mas mabuting opsyon ang isang resting EKG na sumusuri sa tibok ng puso habang kayo ay nakahiga lamang, o ang coronary calcium scan na gumagamit ng napakababang radyasyon upang makita ang tunay na dumi sa ugat. Ang mga ito ay mas ligtas at hindi kayo itutulak sa mga operasyong hindi nyo naman kailangan. Panatilihing hydrated ang inyong katawan at bigyan ng sarili ng oras na magpahinga. Kayo ba ay madalas ding maglakad sa inyong lugar tulad ni Franklin? Nakaramdam na ba kayo ng labis na pagkapagod? Pakisuyong mag-comment ng heart sa ibaba upang sabay-sabay nating ipagdiwang ang pag-aalaga sa ating mga puso sa tamang paraan. Ang inyong lakas ay nagmumula sa tamang kaalaman at pagpili ng mas ligtas na landas para sa inyong kalusugan. Sa tamang kaalaman at pagpili ng mas ligtas na landas para sa inyong kalusugan. Section 2. Colonoscopia. Ang colonoscopy ay isang pamamaraan kung saan gumagamit ng mahabang kamera upang suriin ang inyong bituka. Sa loob ng maraming taon, itinuro sa atin na ito ang gintong pamantayan para sa pag-iwas sa kanser. Ngunit, narito ang katotohanan na dapat ninyong marinig bilang aking mga kaibigan. Ang pagsusulit na ito ay hindi palaging isang matalinong desisyon pagkalampas ng edad na 70 at halos hindi na ito inirerekomenda pagkalampas ng edad na 75 maliban na lamang kung mayroon kayong mga seryosong sintomas. Habang tayo ay tumatanda, ang mga panganib na dala ng pamamaraang ito ay mabilis na tumataas. Bakit ito nagiging lubhang mapanganib para sa ating mga nakatatanda? Magsimula tayo sa paghahanda o ang tinatawag na PrEP. Bago ang test, kailangan ninyong uminom ng napakatapang na laxatives upang malinis ang inyong bituka. Para sa isang mas bata, maaaring abala lamang ito. Ngunit para sa ating mga nakatatanda, ang matinding pagdudumi na dulot nito ay maaaring mauwi sa malalang dehydrasyon at pagkahilo. Ang ating mga bato o kidneys ay hindi na kasing tatag gaya ng dati, at ang matinding pagkawala ng likido ay maaaring magdulot ng kidney issues. Bukod pa rito, ang sedation o ang pampatulog na ginagamit sa panahon ng procedure ay may dala ring panganib sa ating brain function. Maaari itong magdulot ng kalituhan o confusion na tumatagal ng ilang araw pagkatapos ng procedure. Mayroon ding panganib sa pisikal na aspeto. Ang ating mga bituka sa edad na ito ay mas manipis at mas marupok. Ang mismong kamera na ipinapasok ay maaaring magdulot ng pagdurugo o ang nakatatakot na bowel perforation o pagkabutas ng bituka. Ayon sa isang mahalagang pag-aaral noong taong 2019 sa JAMA Internal Medicine na sumunod sa mahigit 1 milyong pasyente, mayroong nakagugulat na diskubri. Nalaman nila na sa bawat 1,000 colonoscopies na ginawa sa mga taong lampas sa edad na 75, 2 buhay lamang ang nailigtas, ngunit mahigit 20 tao ang nakaranas ng seryosong komplikasyon. Isipin niyo iyon mga kaibigan, 10 sa 1 ang ratio ng panganib laban sa benepisyo. Mas malaki ang tsansa na mapahamak kayo kaysa sa matulungan ng test na ito.
Hayaan ninyong ikwento ko sa inyo ang tungkol kay Eleanor. Siya ay isang 73 taong gulang na lola na nagpapatakbo ng isang maliit na bakery kasama ang kanyang anak na babae. Si Eleanor ay masigla, wala siyang nararamdamang sakit, walang pagdurugo, at wala ring kasaysayan ng kanser sa kanilang pamilya. Ngunit ang kanyang bagong doktor, na marahil ay nais lamang maging maingat, ay pinilit siyang sumailalim sa isang screening colonoscopy. Sumunod si Eleanor dahil tiwala siya sa kanyang doktor. Sa kasamaang palad, habang ginagawa ang procedure, nagkaroon ng aksidenteng pagkabutas sa kanyang bituka o bowel perforation. Noong gabing iyon, dumanas si Eleanor ng matinding sakit sa tiyan at nawalan ng malay. 9 na araw siyang nanatili sa ospital para sa kanyang recovery. Nabawasan siya ng 10 lbs o mahigit 4 na kilo at simula noon ay hindi na bumalik ang dati niyang sigla. Ang masakit pa rito, nang suriin namin ang kanyang record, malinis naman ang kanyang mga nakaraang colonoscopy kaya hindi na sana kailangan pang ulitin ito. Kaya naman, pakiusap ko sa inyo, mangyaring itigil ang routine screening kung kayo ay nasa edad na 75 pataas at wala namang nararamdamang kakaiba. Kung kayo ay nasa mabuting kalusugan at nais nyo pa ring magpasuri, mangyaring piliin ang mas ligtas na opsyon. Mayroong tinatawag na FIT test. Ito ay isang stool-based test na ginagawa lamang sa loob ng inyong sariling tahanan. Wala itong prep, walang pampatulog at wala ring panganib na mabutas ang inyong bituka. Nakukuha nito ang karamihan sa mga seryosong kaso sa paraang hindi kayo kailangang mahirapan. Palaging tanungin ang inyong doktor tungkol sa mga alternatibong ito dahil sa sandaling pumasok kayo sa sistema ng colonoscopy, mahirap na itong iwasan. Ang inyong kalusugan at kaligtasan ang dapat na laging prioridad. Narinig nyo na ba ang tungkol sa FIT test mula sa inyong doktor? Pakisuyong mag-comment ng safe sa ibaba kung nais ninyong matuto pa tungkol sa mga paraan ng pagsusuri na hindi naglalagay sa inyo sa panganib. Narito tayo upang protektahan ang isa't isa at masigurong ang ating mga huling taon ay puno ng kalusugan at hindi ng mga hindi kinakailangang operasyon sa ospital. Section 1. Taunang buong katawan na CT scan. Ang full-body CT scan ay madalas ibenta sa atin bilang isang luxury o executive health package. Ipinapangako nito na mahuhuli ang anumang sakit gaya ng cancer bago pa man ito magsimula. Mukhang napakatalino na hakbang nito para sa ating kalusugan, hindi ba? Ngunit narito ang nakagigimbal na katotohanan na hindi nyo maririnig sa mga makikinang na advertisement ng mga pribadong klinika. Ang mga scan na ito ay naglalantad sa inyong katawan sa napakataas na dosis ng ionizing radiation. Sa bawat isang scan na ginagawa sa inyong buong katawan, tumatanggap kayo ng radyasyon na katumbas ng mahigit 500 chest x-rays na sabay-sabay na itinutok sa inyo. Ito ay isang napakabigat na pasanin para sa ating katawan, lalo na kapag tayo ay lampas na sa edad na 70. Bakit ito tinuturing na lason para sa mga nakatatanda? Sa ating edad, ang ating mga cells ay hindi na kasing bilis mag-repair o mag-ayos ng sarili mula sa pinsala ng radyasyon gaya noong tayo ay bata pa. Sa halip na makatulong sa pag-iwas sa sakit, ang mismong radyasyon na ito ang maaaring maging mitsa ng pagkakaroon ng cancer sa hinaharap. Ayon sa isang napakamahalagang modeling study noong taong 2023 na nailathala sa JAMA Internal Medicine, ang pagtaas ng bilang ng mga CT scans sa buong Estados Unidos ay maaaring responsable na ngayon sa 5% ng lahat ng kaso ng cancer. Isipin niyo iyon mga kaibigan. Ang panganib na dala nito ay kapantay na ng panganib sa pag-inom ng alak araw-araw. Ibig sabihin, isa sa bawat 20 kaso ng cancer ay maaaring dulot lamang ng mga scan na akala natin ay nagliligtas sa atin. Ang isa pang malaking problema ay ang pagiging masyadong sensitibo ng mga makinang ito. Sa ating pagtanda, natural lamang na magkaroon ang ating katawan ng mga tinatawag na nodules, calcifications o maliliit na cysts. Ang mga ito ay parang mga peklat lamang ng ating mahabang karanasan sa buhay at madalas ay wala namang dalang panganib. Ngunit sa oras na makita ang mga ito sa isang CT scan, agad na nagtataas ng red flag ang mga doktor. Ito ang nagiging simula ng isang nakatatakot na cycle.
Susundan ito ng mas marami pang scans, pagkatapos ay mga biopsy at mauuwi sa matinding takot at panik. Ang inyong payapang buhay ay biglang mapupuno ng mga appointment sa ospital para sa mga bagay na maaari namang iwanan na lamang ng mag-isa. Ang mga sintomas ng tinatawag nating overdiagnosis ay hindi lamang pisikal, kundi mental din. Maraming mga lolo at lola ang nakararanas ng matinding suong munaw o brain fog at panghihina dahil sa stress ng paghihintay sa mga resulta. Ang inyong mga kasukasuan ay maaaring sumakit hindi dahil sa arthritis, kundi dahil sa tensyon na nararamdaman nyo sa tuwing papasok kayo sa puting kwarto ng ospital. Ang ating katawan ay sadyang nagbabago at hindi lahat ng nakikita sa screen ay dapat katakutan. Ang tunay na kalusugan ay hindi nasusukat sa kawalan ng anumang batik sa inyong scan, kundi sa inyong kakayahang maglakad, tumawa at makasama ang inyong pamilya nang walang iniisip na kaba. Hayaan ninyong ikuwento ko sa inyo ang tungkol kay Clarence. Si Clarence ay isang 80 taong gulang na aktibo at masigla. Dati siyang guro ng martial arts at hanggang ngayon ay nagtuturo pa rin siya sa mga mas batang seniors sa aming komunidad. Napakaganda ng kanyang pakiramdam, ngunit dahil nais niyang maging sigurado, kumuha siya ng isang senior elite check-up sa isang pribadong klinika. Ang kanyang full body scan ay nagpakita ng isang napakaliit na 3 milimetrong nodule sa kanyang baga. Dahil dito, agad siyang ipinadala sa oncology. Sumunod ang isang PET scan at sa huli ay isang needle biopsy. Ang resulta ng biopsy ay benign o walang cancer. Ngunit ang masaklap, ang mismong needle biopsy na iyon ay nagpaguho o nag-collapse sa bahagi ng kanyang baga. Si Clarence ay kinailangang maospital at dumaan sa 2 buwang mahirap na recovery. Ang isang tao na dati ay nagtuturo ng tamang paghinga at lakas, ngayon ay mabilis nang hingalin at hindi na nakabalik sa pagtuturo ng martial arts. Lahat ng ito ay nangyari dahil sa isang test na hindi naman sana niya kailangan noong una pa lamang. Ang payo ko sa inyo bilang inyong doktor at kaibigan, mangyaring itigil ang paggawa ng mga full body scans kung wala naman kayong nararamdamang kakaiba sa inyong katawan. Ang American College of Radiology ay napakalinaw sa kanilang pahayag. Walang napatunayang benepisyo ang mga scans na ito para sa mga matatandang walang sintomas, sa halip ay malaki ang potensyal nito para sa pinsala. Mangyaring huwag magpadala sa mga marketing tactics. Sa halip na gumastos ng libu-libong dolyar para sa radyasyon, mas mabuting gamitin ang inyong oras at lakas sa pag-aalaga ng inyong katawan sa natural na paraan. Ang tunay na proteksyon laban sa sakit ay nagsisimula sa pakikinig sa inyong sariling katawan. Kung kayo ay nakararamdam ng biglaang pagbaba ng timbang na hindi maipaliwanag, o kung kayo ay may ubo na may kasamang dugo, doon lamang tayo dapat gumamit ng mga targeted imaging gaya ng CT scan. Ngunit ang pag-scan sa buong katawan nang walang focus ay parang paghahanap ng kayamanan gamit ang isang landmine detector. Maaari kayong makahanap ng isang bagay, ngunit ang pinsalang dulot nito sa inyong buhay ay maaaring mas malala pa sa sakit na iniiwasan ninyo. Ang mas ligtas at mas matalinong paraan ay ang pagtuon sa tamang nutrisyon. Ang inyong pagkain ay ang inyong pinakamabisang gamot. Ang pagkain ng mga sariwang prutas at gulay na mayaman sa antioxidants ay nakatutulong sa inyong mga cells na labanan ang pinsala ng walang side effects. Panatilihing aktibo ang inyong katawan sa pamamagitan ng paglalakad at sapat na pagtulog. Ang mga simpleng bagay na ito ay napatunayang mas epektibo sa pagpapahaba ng buhay kaysa sa anumang makabagong makina. Ito na ang pinakamahalagang impormasyon na nais kong itanim sa inyong mga isipan. Ang inyong oras, enerhiya at kalusugan ay napakamahalaga upang sayangin sa mga pagsusuring dala lamang ay takot. Lagi ninyong tanungin ang inyong sarili, ano ang mangyayari pagkatapos ng test na ito? Kung ang sagot ay hindi malinaw o kung mas mataas ang panganib kaysa sa gantimpala, marahil ay oras na upang tumigil at mag-isip. Mangyaring mag-comment ng truth sa ibaba kung naniniwala kayo na dapat nating unahin ang kaligtasan at kalidad ng ating buhay kaysa sa mga hindi kinakailangang pagsusulit sa ospital.
Ibahagi ang impormasyong ito sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay dahil ang kaalaman ay ang ating pinakamalakas na sandata. Manatiling ligtas, manatiling masigla at tandaan na ang inyong katawan ay may sariling karunungan na dapat nating igalang. Ngayon, may isa akong mahalagang tanong. Ano ang isang pangako na gagawin mo para sa iyong sarili matapos itong mapanood? Marahil ay ang pag-inom ng mas maraming tubig o ang simpleng paglalakad. Pakisuyong i-comment ang inyong pangako sa ibaba. I-like at mag-subscribe para sumali sa ating komunidad na nagtutulungan para sa mas masayang buhay. Ibahagi rin ito sa isang kaibigan. Manatiling malusog at hanggang sa muli.